Hello mga kaloidy, saan man kayong lugar naroroon ngayon. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. May bundok ng snow. At umulan na naman po kasi ng snow, so mini-maintain po kasi nila to. Itong mga areas na to, dyan nila tinatambak. Ayun, nakikita nyo po sa mga gilid. Matutunaw na lang po ng kusa yan. Inatid ko po si Mahal sa work. Ako po'y dumiretso na rito sa superstore. Nakikita nyo naman sa unang superstore na yan, para bumili ng ilang supplies. And naisip ko na muli na naman tayo pong mag-upload ng vlog, dahil meron po ako naisip na topic. Okay? At ang topic po na to may kinalaman po sa pagpili ng lugar kung saan ikaw po ay maglalan sa Canada, kung ang layunin mo ay ikaw ay maging permanent residence. Ano po, doon po iikot po yung ating pong pag-uusap. At meron po kasing mga Pilipino na po na uuwi dito lang po sa city namin. Ay may mga uuwi po, mga nawalan po ng status, hindi na extend po yung kanilang working permit. At balita ko doon lang sa isang particular na fast food ay walong Pilipino daw ang hindi na po nabigyan ng extension ng kanilang work permit. Okay, so bagamat ang Saskatchewan province po ang isa sa pinaka, sabi na lang natin, rural na province sa Canada. At pag sinabi nating rural, probinsya, ang implication pag probinsya, maunti ang population. So pag kaunti po ang population, kaunti ang competition sa trabaho. Kaya merong demand sa mga iba't ibang mga skills na meron tayo. Kasi lagi may correlation po, tandaan natin, yung population sa economy ng isa pong lugar. Okay? So, but still, meron pa rin pong mga napapauwi. Kasi magka-match po yan eh. Una, yung in demand ba yung trabaho sa lugar na napuntahan mo. Pangalawa, meron ka bang necessary skill para sa lugar na yon, para ikaw po ay makonsider na in demand. Okay? Nagpark na po tayo, ano. Tutuloy ko po yung yung discussion. Ayan mga kaloidy, hello po, ituloy na natin yung discussion. Tapos na po akong bumili sa superstore, pauwi na tayo. Balik tayo dun sa topic na pag nandyan pa lang po sa Pilipinas, kailangan po muna tayo mag-research ng todo, mag-strategize. Ano ba talaga yung goal mo, end goal mo sa pagpunta mo sa Canada? Ma-PR o ano lang talaga, mag-stay lang for a moment? May ganun din eh, yung gusto lang talaga ma-experience yung Canada tapos babalik din ng Pilipinas. Tapos ano ba yung kalagayan mo? Single ka ba? May asawa ka ba? May mga anak ba kayo? Ilan ang mga anak nyo? Lahat po yun, nag-i-intertwine po yung mga factor na yun eh. Kaya ibig mo sabihin, dapat po ay tiyak at nagre-research muna ano talaga yung gusto mong gawin, para pagdating nyo po dito, hindi kayo matulad sa marami, baka including na rin kami doon, yung parang yung parang nape-pressure kasi hindi naman pwede pong suntok sa buwan eh. Masyadong fatalistic po yung view na bahala na hindi ho eh. Meron pong pinag-uusapan pong future, may time element po tayo na pinag-uusapan. Kaya ang akin po masasabi, dyan pa lang po sa Pilipinas, magkaroon ka na po ng clear na goal. Bakit ka pupunta dito? Kasi pag nasagot nyo po yung bakit ka pupunta dito, ang kasunod na dapat mo na pong itanong, saan ka talaga maglaland at bakit doon ka maglaland. Kasi kung ang consideration mo po ay ikaw ay ma-PR, i-assess mo yung sarili mo, pag ako ba ay nagland sa lugar na to, yung bang qualification na meron ako at yung opportunity na meron sa lugar na pupuntahan ko,
yun ba ay makakatulong sa aking personal na goal sa pagpunta ko sa Canada. So kung wari, ang personal goal mo talaga, ikaw ay maging permanent resident po sa Canada in the future. So, assess mo po yung qualification na meron ka at titingnan mo po yung lugar na pupuntahan mo. In demand ba doon yung skills na meron ka? At titingnan mo din po yung trend kasi nare-research din po yun eh. Kung ano po yung mga trend na trabaho in the next 5 to 10 years. Nandyan din po yan. Hindi naman po sekreto yan sa mga stats ng Canada. Punta po kayo sa mga website, meron po yan. Sa IRCC lang po mismo, meron po yung mga figures po na yon. No? So, yung qualification mo, skills mo, and yung demand noong skills mo, sa tingin mo ba yun ay maglalapat para makatulong sa iyong goal na ikaw ay ma-permanent resident sa Canada? Kasi depende rin sa pathway yan eh. Yung iba kasi nagland dito, ang pathway naman ay student. Tapos pagkatapos nila makatapos ng pag-aaral, post-working graduate permit, and then magbabaka sakali na magkaroon ng trabaho na magbibigay sa kanila ng job approval. Yung iba naman, meron na po talagang employer na nag-invite po sa kanila dito. So depende po, lahat po ng factor po na yung titingnan nyo. So ang overview po ay ganito. Meron pong mga provinces na mas madali ang pagiging PR compared sa ibang provinces. At ano ang mga factors na nakaka-apekto doon? Population. Okay? Hindi na po lingid sa kaalaman na meron pong pattern sa nakalipas na 5 to 10 years and even beyond na madali pong ma-PR sa Atlantic provinces. Ano-ano ba yung mga yon? I-research na lang po. Ang mga halimbawa dyan ay Newfoundland, okay? Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island, ano pa yung isa nakalimutan ko na, Nova something, parang gano'n. Nakalimutan ko po yung exact na name ng province na yon. Subalit, bakit nga ba sila ay mas madaling ma-PR compared sa ibang provinces? Ang correlation po ay population. The more po na yung mga provinces po ay hindi gaano ka-populated, hindi ganun ka-dense ang population, ibig sabihin, nangangailangan sila ng maraming, sa social study ang tawag ay lakas paggawa, yung working force. Kaya in demand po yung mga trabaho po doon. Ngayon, titingnan mo kung anong trabaho yung in demand. Hindi naman porket sinasabing mandali doon, baka naman yung trabaho mo po ay hindi in demand sa lugar na yon. Ang ibig sabihin lang, kasi kaunti ang population, yung available na mga skill na mga tao, kakaunti rin kayong nagkukumpetensya. Unlike na pupunta kayo sa malalaking city, syempre marami na dun ng mga skills na meron tayo eh. Kumbaga bumababa yung chance natin, unlike doon sa mas kakaunti pa po yung population. Kaya nga sabi ko po ay titingnan nyo din ano ba yung population skill na meron kayo, ano ba yung pwede nyo i-offer sa lugar na yon na kailangan kayo ng lugar na yon. Sa mahalaga nagmamatch din yon. Hindi naman porket sinabi natin na madali sa Atlantic kasi meron silang Atlantic program, punta kayo doon, yun naman pala ang qualification nyo, hindi rin pala nakalista doon sa in demand na mga trabaho. Kaya i-research din po natin yan. Kaysa yun po, tingnan po ninyo kung pwede naman kayo doon, di compared na makipagsapalaran kayo sa mga malalaking city, ang goal nyo naman ay ma-PR, so doon muna kayo. Tsaka na lang po kayo mag-isip na lumipat ng mga target cities nyo pag PR na kayo. Okay? May mga process din po yun. At di naman din
Porque kayo po ay na PR na, pwede pa kayo agad-agad umalis. Hindi, meron po yung mga certain time na kailangan kayo mag-stay. O pangalawa, meron tinatawag ng mga rural community program. Yung tawag na sa kanina, Atlantic program po, yun meron tinatawag na rural community program. Yun naman ay all over Canada, nagpa-participate po yung mga provinces, at meron pong mga town na talagang pag sinabing rural community program, medyo madali din. As long, ulitin ko as long as yung skill mo ay in demand doon. Punta ka ngayon doon. Tapos i-research mo na ngayon ano yung rural community program, saan lugar yun, saan provinces yun, ano-anong mga towns yun o cities, kung cities ba yun. Ang isang example dyan ay Moose Jaw, Saskatchewan. Ang isa pang halimbawa dyan ay sa Manitoba province, yung Steinbach. Nabasa ko yan doon sa website. So saan ko nalalaman lahat ng mga ito? Sa website din po. Hindi po sekreto po itong mga informations na sinishare po sa inyo online ng mga vloggers. Nandyan po lahat yan. So ano po uli ang kailangan nyo po i-consider? I-consider nyo po yung province saan kayo pupunta, city or town. Sa tingin nyo ba madaling ma-PR doon? Kasi po pagka bigla po kayong pumunta dito tapos wala po kayong strategic na plano, ang bilis po ng panahon tapos magugulat na lang po tayo. Sasabihin na lang sa atin na hindi na tayo pwede mag-extend at bibigyan na tayo ng tanning kung hanggang kailan na lang tayo pwede mag-stay sa loob ng Canada or ma-out of status tayo. Although marami namang remedyo, yung iba ay nakakahanap ng mga paraan para ma-extend, may mga ganun may meron mga tinatawag kasi mga implied status, may mga tinatawag na kung ano-ano pang bridging program, maraming ganun. Pero yung stress nananatiling nandoon. Okay, so dito po sa Saskatchewan, bilang kami po ay nandito na sa loob ng 7 months, ina-research ko na as long as ikaw ay merong job approval at ikaw ay nakatira na rito sa loob ng 6 months at ang iyo pong skill level ay nakapaloob sa tier 0, 1, 2, and 3. Okay? Tingnan nyo po yung inyo pong national qualification kung ano po yung tier nun. Okay, yung number 2 na number doon, yung po yung inyo pong tier. Okay? So, as long as kayo pasok sa 0, 1, 2, and 3 na tier, mababasa nyo yan sa Saskatchewan Nominee Program, pwede ka na pong mag-apply. Kaya po, yun lang po ang ating pong discussion sa araw po na to sa ating upload. Magkaroon po ng malinaw na goal, magkaroon po ng strategic planning para po hindi tayo makot sa isang situation na na-stress na tayo dahil wala na po tayong option. Okay? So sa kaso po namin, may share ko lang, ako po ay under ng religious visa. At ang religious visa po ay tier 1. So ibig sabihin, pag kami naka 6 months na dito, pwede na kaming mag-apply ng provincial nominee program. Okay? Hopefully mabunot pag nag-apply, di ba? So as long as merong job approval, sa biyaya ni Lord, may job approval naman po yung amin pong company. Okay? Kaya higit na po kami sa 6 months, kaya lang meron pa kami isang requirement na hinihintay. Yung may kinalaman po yung T4, may kinalaman po yun sa mga taxes. Pag nakompleto na po namin lahat ng requirements, ang isa pa dong requirements ay yung language test, baka magbabaka sakali na po kami mag-apply. Okay, so pag hindi naman pinapalad na mabunot, ano yung strategy namin? Lang po, mag-apply lang lagi po ng extension ng working permit. As long as meron ka pong employer, ay ikaw po ay ma-extend lagi sa working permit. And
kino-comply mo po yung mga requirements. Okay? So, ganun lang po. So, iba-iba po tayo ng kalagayan eh. Iba-iba po. Ang akin lamang po, kaya ko po sinishare po yun sa inyo, para po pag dumating po yung time, may medyo maiwas po tayo sa sa konting stress. Lalo na po kung meron po tayong mga kasama pong family. So, na sasama pa din po kasi sila minsan sa sa mga stress na meron tayo, lalo kung meron tayong maliliit na anak, kasi yan yung asawa natin. So responsibility natin na pangalagaan din yung emotion ng ating family, at maiiwasan natin yung matinding stress kung tayo po ay nagpaplano ng mas maaga. Nakaka-excite pong pumunta dito pag nandyan, dahil hindi pa natin alam yung mga resa-resa o mga sistema, kaya mainam po yung nagre-research ng mabuti. So hanggang dito na lamang po yung upload ko, mga kaloydi, sapagkat nandito na po tayo sa malapit sa ating pong tinitirhan. Umuulan, pumapatak na po ng snow na naman. Ayan, so hanggang sa muli po na upload, sana po ipatuloy yung suportahan ang aming pong FB page, maging po ang ating YouTube channel, upang maging updated tayo sa mga kaganapan dito po sa Lloydminster, Saskatchewan, Canada, at maging po sa mga ibang kabalitaan dito din po sa buong Canada. Hanggang sa muli po, God bless!